no chance to win kay Inday Sara Duterte, who happens to be equal to the leadership quality of the father. Hindi siya mananalo. Kung baga, I don't want to use the analogy, kung sa romantic definition, si Martin Romualdez ay walang ka-sex appeal. Pero kung sa political terminology, isa siyang hindi mapagkatitiwalaang uri ng baluktot na politiko. The definition of a decadent politician is none other than Martin Romualdez. Kaya hindi siya tanggap ng mamamayan. If this is true, therefore, pinagplanuhan talaga na ipitin at gipitin si Sara Duterte so that kapag may nangyaring mga pagbabantang gawing totoo, ang pagbabanta na siya'y mapatay o patayin, ang pangalawang Pangulo, the blood will be in the hands of Mr. Marcos and the cousin and Lisa, because sila ang mayroong elemento ng motive. One of the important elements of crime ng murder ay ang motive. Pangalawa ay ang iyong means to execute the motive. At ang pangatlo ay ang pagkakataon or opportunity. Means, motive, and opportunity. May means ba sila? Yes. Sapagkat sa kanila ang poder, pundo at kapangyarihan, pati pa ang mga puwersang militar. Mayroon ba silang motibo? Of course, and what is that? They want to concentrate power on their hands beyond the term limits set by law and the Constitution, which is only June 30, 2028. Gusto nilang manatili sa poder at kapangyarihan at ayaw nilang idaan sa proseso ng isang hayag at patas na labanang elektoral. And that is the reason na sabi ni Juan Ponce Enrile, maawa naman kayo sa taong bayan. Antayin yung maglaban-laban kayo sa arena ng eleksyon, which is 2028 pa. Thank you, Manong Johnny. And thank you for your life. 101 ka na next year. At sana, ipanawagan mo na sa iyong anak-anakan ngayon that the most honorable thing for him to do is to accept the truth that for the last 12 years ni Marcos Jr., the only accomplishment na kanyang naabot ay ang non-accomplishment. That's the only accomplishment ni Marcos Jr., ang non-accomplishment. Walang ibang ginawa. Party here, party there. At ang kanyang team song ay ang paboritong kanta ng AC/DC group na Highway to Hell. Highway to Hell. Yun, bibiro lang yun para hindi kayo maantok. Yun po ang katotohanan. Pangalawa, there is an anonymous, hindi nagpakilala, nag-file ng disbarment complaint kay Sara Duterte sa Supreme Court. So kung ito ay totoo, ngayon ko lang nalaman na nag-i-entertain na ang Supreme Court ng anonymous or bogus na disbarment complaint. Klarong-klaro. At sino po ang legal and judicial operator for maneuvers ni Marcos? Ang pangalan niya ay former Chief Justice Lucas Bersamin, who happened to be appointed by Tatay Digong as Chief Justice of the Supreme Court. Masama man ang magsumbat pero walang utang na loob. Balasubas din pala. Siya ang may kapasidad dito para gumawa ng maruruming laro sa korte, including sa Korte Suprema. Iyon, mga kababayan, malinaw po na pinagkakaisahan ng iba't ibang puwersa ang pangalawang Pangulo. This is no longer about Sara Duterte. This is about decency and dignity in our government service, kung saan ang pangalawang pinakamataas na halal ng bayan na pangalawang Pangulo ng bansa, elected by the more than 32 million Filipino voters, ay hindi kinikilala ni isa mang katiting na protocol of courtesy or respect to the office, not even to the person. Bisan sa opisina na lang niya. Wala na. Ngayon lang ito natin nakita kasi ang purpose nila ay i-pressure si Sara Duterte na mag-resign, umuwi ng Davao at umiyak at lumuhod at manikluhod. But we will not allow that to happen. Ang
taong bayan ang nagbigay ng mandato at otoridad kay Sara Duterte mula sa isang halalan na popular na nilaukan ng milyong-milyong Pilipino. Taong bayan lang ang pwedeng magbawi ng totoong kapangyarihan na ibinigay kay Sara Duterte. Not even ang mga buhaya at mga mandarambong na mga kongresistang alipores ni Martin Romualdez, lalo na ang mga kriminal at teroristang grupo ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, and the party list. Number 1 dyan ang Alliance of Communist Teachers ni Franz Castro na convicted criminal sa child abuse sa RTC Davao, Tagum del Norte. At ito ay may kulong na 4 na taon hanggang 6 na taon. Subalit, hindi pa siya nakukulong dahil under appeal daw ito. Kasama kay Sotoro Campo. Pangalawa, na operatiba nila at binabayaran ng milyon-milyon maliban kay Franz Castro na aktibo na infiltrador ng gobyerno sa pamamagitan ng party list na binuo namin sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army, sa NDF ay ang NPA lover party list na Gabriela. Si Arlene Brosas na sinabihan ni Pangulong Duterte, huwag mo akong piliting sumagot ng yes or no. You are not an investigator. Yan ang number 2. Si Nanay Arlene, NPA lover, Gabriela, terrorist supporter, party list nila. Yon, Arlene Brosas. Number 3, ang NPA recruiter party list identified sa Senado. Ang pangalan niya si Raul Manuel, kabataan NPA recruiter party list. At alam niyo ba na itong mga nagsusulsul na magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa at gamitin ang oportunidad ng pagiging ganit sa kapangyarihan ng Romualdez faction, Marcos Romualdez faction, walang iba kundi ito sila nakikinabang. Bakit? Kapag nagkagulo, nagbanggaan at namusdok at lumubog ng tulo-todo ang ating ekonomiya, magkakaroon ng epekto sa kabuhayan ng mamamayan. At kapag lugmok ang ating ekonomiya, ang mamamayang Pilipino ay pwedeng mag-alsa. At sino ang gagatong sa kanilang pag-aalsa? Walang iba kundi ang naka-standby na mga government infiltrators and urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Yan ang dahilan kung bakit sabi ni Brother J.M. Morales, nandirito tayo para ito ay maisiwalat sa buong Pilipinas at sa buong daigdig. At ang panghuli na punto natin kung bakit tayo nandirito, hanggat hindi nagpapasailalim sa hair follicle DNA type drug testing si Mr. Marcos, ang iskandalo na siya ay nakalubid at nakabulid sa abuso ng iligal na droga ay mananatiling isang batik ng putik ng pagdududa at isang masamang imahin sa integrity or moral integrity ng kanyang opisina. Yan ang punto de vista ni Tatay Digong Duterte. If you are the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, including the Philippine National Police, dapat ikaw ay nasa maayos na pag-iisip. You should be in sound mental state and mental capabilities to discharge the functions of the Commander-in-Chief. So hindi po yan inciting to sedition, Ginoong Lucas Bersamin. It is very wrongful to assume on the part of a former Chief Justice na kakahiya